mukha naman crush na crush ka nun si Marilyn, Brad. Sira ulo ka talaga eh, no? Magkaibigan lang kami noon. Ewan ko ba, pumasok sa utak nun. Sa'yo, magkaibigan kayo. Sa kanya, pinapanaginipan ka na nun. Nagsiselos ka ba kay Darlene? Alam mo, hindi magandang biro yan, ha? Eh bakit simula nung naging kami ni Darlene, nag-iba na yung mga kilos mo? For your information, hindi kita type. Alam ko naman yan, Marilyn. Binibiro lang kita. Alam mo ba yung mga trabahador dito? Napapansin nila masyado kang malapit kay Marilyn. Ang tagal kong nalayo sa anak ko. Ang dami kong pagkukulang. Gusto ko lang naman makabawi. Sa mata ni Marilyn at lahat ng mga taong nakapalibot sa inyo, ikaw ay isang amo, hindi isang ina. Simula nang pumasok ka doon, gabi-gabi na lang. Late ka umuwi. E paano naman yung obligasyon mo dito sa bahay? Sa akin, babawi ako sa inyo. Labas tayo. Anong ginagawa mo dito? Wala akong tiwala sa pagbumukha mo. Gusto niyo mag-sorry ako sa pangit na yan? Hindi ko gagawin yon. Ladies and gentlemen, presenting the beautiful Perlita! Si Aling Perlita ba ni? Ang baba, siling babae. Oo. Say na May lakad sila ng anak niya at sagot lahat yun ni Marilyn. At nagpa-makeup ka pa, ha? Siyempre naman, gusto ko naman magbukhang presentable. Eh, ngayon na nga lang kami ulit lalabas ni Marilyn. Paano parati lang kami sa karinderya? At least naman, di ba? Maayos-ayos ako, Mars. Ganda nga. Kainggit ka ba? May pagkanak kay anak. Ako gusto mo ako mag-ampon sa una. Oh. Para na ko ikaw ba pagtigulang na ako. Pero ka nagjuwa-juwa. Dili ewan lang ako. Tama! Tama, pero pag nag-ampon ka, siguraduhin mo yung parang si Marilyn. Matalino, masipag, mabait. Pangit! Ay, nakakaloka ka. Nahihiya naman ako sa kagandahan mo. Bawasan mo kaya yung rice mo, no? Oh, sige na, sige na. Mauna na ako, Mars. Tama na yung bulahan, ha? Salamat, Mars, ha? Sige, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka. Okay, bye-bye. Bye-bye! Enjoy! Ganda, oh! Ganda. Ma'am, isasoli ko na po sa inyo to para iwas gulo na rin ho. Isusunod na po yung charger. Marilyn, hindi. Regalo ko sa'yo yan kaya itago mo yan. Ma'am, nahihiya na ho kasi ako sa inyo eh. Palagi nyo na lang ho ako pinagtatanggol kay Ma'am Charito. Baka po, akalain nyo na inaabuso ko na kayo. Marilyn, hindi ka dapat mahiya. Kung meron man dapat mahiya dito, si Mama yun. Dapat mahiya siya sa ginawa niya sa'yo. Pati si Lloyd at sinabihan ko na. Siya naman kasi sila talaga dapat nag-aakit ng gown ko, hindi naman dapat ikaw eh. Ma'am, ayos na po sa akin yun. Kalimutan na lang po natin yung nangyari kanina. Huwag yun na lang po siya pagalitan. Hindi kasi ayos yun eh. Tingnan mo. Nasira pa tuloy yung damit mo. Alam ko na. Sumama ka sa akin. Magsha-shopping tayo. Papalitan ko yung damit na nasira. Ma'am, wag na po. Kaya ko naman pong tahiin to. Tsaka may party pa po kayo mamaya. Pwede naman sila magsimula nung wala ako eh. Tsaka isa pa, hindi ko gusto yung gown, kaya bibili na rin ako ng damit. Kaya hindi ka na sumama ko, kundi magtatanong ko sa'yo. Palitan natin yan. Ito, oh. Ano pang kulay gusto mo? Ito po. Okay na po ba yan, ma'am? Maluwag lang.
Ano, Mars? Nakontak mo na ba? Kenneth B. Rich to? Nasaan na kaya si Marilyn? Ba talaga usapan niyo? Eh, ganun nga. Sabi ko magkita kami dun sa may park. Umupo naman ako doon. O, 3 oras ako naghintay. Hindi na ako tumayo dahil nagbabakasakali ako na dumating siya. Pero walang Marilyn na dumating. Baka naman nakalimutan niya ngayon kay lalabas. Ay, naku, Mars. Hindi niya makakalimutan yon. Importante ang araw na to. Siya pa nga nagpaalala sa akin eh. Naku, Mars. Hindi kaya may nangyari ng masama sa batang yun. Oh, bakit naman, Mars? Nasa resort lang naman yun, di ba? Ayun na nga eh, manggagaling siya doon. Kilala ko yung mga amo ko. Masama mga ugali nun. Lalo na yun si Madam. Pinag-iinitan pa naman nun si Marilyn. Ah, ganon. Ganon pala eh. Halika na. Rest back tayo. Tara, halika, punta na natin. Ako, rest back natin. Hindi ka na nga mag-alala. Pupunta natin. You know what, Lola? If I stay for 1 more week, sobrang tataba ako. Kasi napakagaling talaga ng mga chef. Siyempre! Tinrain ko lahat ng mga yan bago ko pinasok sa resort ko. I actually met one of them, si Jerome Alvarez. Yung anak-anaka ni Aida. I know, and he's kind of cute pa. Di ba, Darlene? Cute ba yun? Yes! Hindi naman. Talaga? Oh, excuse me, I have to take this call, ha? Sige po. Hello? Oh, yes, kumare. Anong ginagawa mo? Gusto mo ba mahuli ako ng lola ko? Relax, girl. Masyado kang kinakabahan. Paghalatan ka tuloy. Wait, I need some vodka. Excuse me. Go ahead. Sigurado ka bang wala ka ng ibang gusto? Wala na ho. Sobra-sobra na nga po yung binili niyo para sa akin. Ito, ang dami yung halos di ko na mahawakan lahat. Sige. Gusto mo ba yan? Parang di naman yata bagay sa'yo to. Hindi ho para sa akin. Para po sana kay nanay. Miss, meron po kayong medium po nito. Miss, pakisama na lang yan dun sa mga pinamili namin. Naku, Ma'am Giselle, wag na po. Ako na pong bahala magbayad ng pangre-regalo ko kay nanay. Close na close talaga kayo ng nanay mo, no? Opo naman. Parang ang buhay po talaga niya, wala siyang ibang ginawa kundi alagaan ako. Halos magkanda kuba na nga po siya kakatrabaho para lang mapag-aral ako. Kaya nga po, nag-aaral ako ng mabuti para kapag nakagraduate ako, mabibigyan ko ho siya ng mas magandang buhay. Mabuti naman kung ganun. Sige, pabayaan ko na yung mga pinamili natin. Nakalimutan ko kasi meron pa akong gagawin sa resort. At saka sigurado hinihintay ka na rin ng nanay mo. Naku! Nakalimutan ko po, may lakad nga po pala kami ng nanay ko ngayon. Kuya, gusto ko lang naman makausap yung anak ko. Ang pangalan niya Marilyn Mendoza, yung assistant ni Ma'am Giselle. Pasensya na po, hindi kami nagpapasok na kung sino lang dito. Nakikiusap kami. Pag nakita namin, nakalis kami kagad. Ma'am, di po talaga pwede. Pag pinapasok ko, ako naman malilitikan po. Ano nangyari? Wala po si Inay dun sa lugar kung saan sana dapat kami magkikita. Tanong-tanong na rin po ako dun sa mga tao malapit dun kung nakita nila si nanay, pero hindi daw po. Bakit ko ba naman kasi nakalimutan yung lakad namin? Sigurado ako magagalit sa akin yun eh. Halika na, para makauwi ka ng maaga-aga. Giselle! Chrissy! Si Giselle. Hindi ko pa nakikita. Wala pa siya sa loob. Wala yung babaeng yan. Siya ang nag-organize nito sa kanya ko inutos tapos siyang wala rito. Aida! Tita? Giselle? Umalis po kasama si Marilyn. Ano? Iniwan niya to inutos ko sa kanya to. Iniwan niyo nga kami. Gusto ko lang naman makausap yung anak ko eh.
Asan ba si Marilyn? Marilyn! Anong ginagawa ng babae niya Oh, dito? nasaan si Marilyn? Bakit ha? nandito ka? Guard! Marilyn! Hoy, huwag kang mag-isip. Marilyn! Babae ito, nag-iskandalo ka na. Ka nga! Kami gusto ko na makausap mo! Pinahuli! Nanay ko! Marilyn! Pinaghintay mo ako ng matagal. Nag-alala ko. Hindi ka dumating. Yung pala, kasama mo lang si Ma'am Giselle? Nay, sorry po, hindi ko na po kasi sinasadya. Sa bahay ka na magpaliwanag. Doon tayo mag-usap. Oh, lumayas na kayo kung ayaw mong ipakaladkad pa kita. Nanggugulo ka sa party ng may party. Ang ginagawa nito? Hindi na ho kailangan. Hindi nyo kailangan palayasin. Dahil aalis talaga kami. Ayun din! Layas! Tama! Ano ba? Kalat ka rin yan. I'm so sorry. Sige lang, tuloy lang ang party as if nothing happened. Mga walang kwenta yung mga taong yon, hindi natin dapat iniintindi. Okay, sige na. Get inside, okay. Aida, halika dito, halika dito. Perlita, huwag ka na sana magalit kay Marilyn. Hindi naman niya kasalanan eh. Nagpasama kasi ako sa kanya sa mall, tapos nalibang kami sa pamimili, kaya hindi namin namalayan yung oras. Kailan ba naging parte ng trabaho ni Marilyn na samahan kang mag-shopping? Hindi naman kasama sa trabaho niya yun, kaya lang wala namang masama sa ginawa namin eh. Tsaka hindi naman ako masamang impluwensya sa anak mo. Tama na ho, Ma'am Giselle. Hindi ko naman kailangan yung paliwanag niyo eh. Kami ng anak ko ang dapat mag-usap. Kaya kung pwede lang ho, makakauwi na kami. Ika na. Sexy mo ah. Buti na lang. Nay, Sabihan niya yung nanay mo. Hayaan mo nga yan. Siyempre, nagtatampo talaga yan sa'yo. Kasi, Marilyn, kinalimutan mo talaga yung lakad mo. Mama Diyos, hindi ko lang po sinasadya ng engineer si nanay sa lakad namin eh. Kasalanan ko naman po kasi namin ko na medyo napasarap po yung paglilibot namin ni Giselle. Alam mo ba, nagpaayos pa yung nanay mo sa akin sa parlor. Ganun siya ka-excited dun sa lakad niyo. Ayun pala, malolosyang yan siya kahihintay sa'yo. 3 oras sa park. Muntik na nga tumawag yan sa mga ospital tsaka sa presinto. Nag-aalala kung ano nangyari sa'yo. is Trouble really your middle name? Alam mo ba nang dahil sa'yo nagkatampuhan pa sina Nay Perlita tsaka Marilyn? Darlene, pwede ba huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo alam? Hindi ka pa ba kontento sa sirang relasyon natin at kailangan mo pa ipag-away yung ibang tao? Huwag mo nga akong kausapin ng ganyan. Get out! Yan. Yan, diyan ka magaling eh. You just shut me out. You know what? I was free all afternoon. Libreng-libre ako para samahan ka mag-shopping. All you had to do was ask. Grabe, sobrang nakakahiya kay Nanay Perlita at saka kay Madeline. Alam mo, kung hindi lang dahil kay Mami, hindi sana sila nagkasamaan ng loob. Sige, Darlene. Sabihin na natin, kasalanan nga ng mami mo. Alam mo, pero dapat hindi mo na siya sinagot-sagot eh. Kasi hindi naman makakatulong kung pati kayo nag-aaway. Tingin mo ba gusto ko na nag-aaway kami, Jerome? Alam mo ba, sawang-sawa na ako sa mga away namin ni Mami. Alam mo, if she could only start acting like a mother to me, di sana wala ng mga ganitong problema.
Pasensya ka na, ha? Alam ko naman na pagod ka na dahil kanina pa kayo nagluluto para sa party. Tapos, problema pa yung dala ko sa'yo. Ako ba, Eileen? Trabaho ko bilang boyfriend mong damayan ka sa pinagdadaanan mo. Kaya kahit anong problema pa yung dumating sa'yo, dito lang ako. Thank you. That makes me feel so much better. Iniisip ako. Alam mo, iniisip ako kung paano mo mawawala sa isip mo yung gap niyo ng mami mo. Di tayo mag-date. Lumabas tayo. Buti sana kung payagan ako. Eh, hindi pa naman tayo legal. Di sasama natin si Marilyn para kunyari group date. Sige. Saan tayo pupunta? Walang bahala. Yung first date natin, kaya dapat masurpresa ka. Nay, sorry na po. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo? Pinaramdam mo sa akin na mas importante pa ang ibang tao kaysa sarili mong ina. Nay, hindi po yan totoo. Sorry po talaga kung nakalimutan ko yung lakad natin kanina. Bakit po hindi na ako sumama kay Ma'am Giselle? Sorry na po. Simula nung nagtrabaho ka dyan sa resort, lahat na lang ng oras mo sa kanila. Para bang ako pang kailangan na makisiksik, makihati dyan sa Ma'am Giselle na yan. Nay, nangako ko po babawi ako sa inyo. Ayoko na po maging hadlang yung trabaho ko sa ating dalawa. Nay, sorry na po. Hindi na po mauulit yun. Pangako ko sa inyo. Sobrang kaba ko nang hindi ka dumating. Kala ko kung ano nangyari sa'yo masama. Hindi ko kaya na kung may mangyaring masama sa'yo. Ikaw ang buhay ko, Marilyn. Mahal ko kayo, Nay. Mahal na mahal. Mahal na mahal din kita, anak. Uy, anak! Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Ako na. Baka mahuli ka sa trabaho mo. Eh, Nay, kaya ko naman po. Good morning muna. Good morning, Nay. Good morning, anak. Kaya ko naman po eh. Tsaka, wala ba kayong bilib sa mga luto ko? Tara po, kain na po tayo. Sabay na tayo mag-almusal. Maganda atang gising mo ngayon, ah. Kasi Nay, gusto ko pong makabawi sa inyo kasi dun sa naunsyami nating lahat kahapon. Kaya ngayong umaga, mag-feeling rain na kayo dahil pagsisilbihan ko kayo. Baka naman hinahanap ka na ni Ma'am Giselle mo. Hindi po. Malaki pa naman po yung oras ko kaya hindi po ako nagmamadali. Lalong gusto ko masulit yung panahon na kasama ko kayo. Sige, kain na tayo. Hindi po. Bakit nga yung luto mo? Kanin muna. Alam mo, buti na lang patawad na ako agad ni Inay kasi hindi ko naman kaya na magkatampuhan kami na matagal eh. Masaya naman ako at naayos na yung problema niyo ng nanay mo, Marilyn. Kaya pwede ako naman tulungan mo sa problema ko. May problema ka? Niyaya ko kasing mag-date si Darlene eh. First date namin to, kaya gusto ko maging memorable tsaka special. Kaya wala ko idea kung paano ko sisimulan eh. Bakit kaya hindi mo siya haranahin? Katulad ng mga leading man sa mga leading ladies nila. Bakit ko naman siya haranahin? Sikreto nga yung relasyon namin sa mga magulang niya. Saka, alam mo, lumang-luma na yung haraharanang yan, Marilyn. Ano ka ba? Uy,
Hindi baduy yun hindi luma yun, hindi naluluma ang pangaharana. Kasi alam mo, maraming babae pa rin ang nangangarap na haranahin sila ng lalaki. Katulad ko, isang tunay na dalagang Pilipina. Eh, ikaw yun. Tsaka sigurado ako kung sino mang lalaki mga harana sa'yo. Saksakan niya ng baduy. Sa akin talaga napunta ang topic. Palahuhin mo na lang kaya yung date yun ni Darlene. Kung ayaw mo siyang haranahin, mag-isip ka na lang ng ibang bagay kung saan ka magaling. Yun ang gawin mo. Dali, magkwento ka. Anong nangyari sa inyo mag-ina pag-alis ko? As usual, di okay na kami. Alam mo namang mahal na mahal ko yung batang yun. Matitiis ko pa naman yun. Tama na, drama-drama niyo talaga. Talo niyo pa yung bidang pinapanood kong telenovela. Alam ko, nalika na nga. Paghandaan mo nga ako ng merienda, namimiss ko na yung masasarap mong luto, Marcy. Dali, gawa. Ano nangyari? Nahihilo ka. Ano ka ba? Magpatingin ka na nga sa doktor. Mamaya na yan, mataas na yung presyon mo eh. Upo, upo. Di pa kaya, puyat lang ako kagabi. Kanyo ka, Mars. Lagi na lang yan ah. Iusod mo na lang sa Tuesday yung meeting ko sa tourism board. Hindi pa naman urgent yun. Tapos, yung supplier natin, tawagan mo na rin, Marilyn. Itanong mo sa kanya kung yung meeting natin sa Friday tuloy na. Sige pa, Ma'am Giselle. Meron pa po ba kayong ipagbibilin? Meron kasi akong dinner mamaya kasama isang kliyente natin. Pwede mo ba akong samahan? Sorry po, Ma'am Giselle, pero nakapangako na ho kasi ako sa nanay ko na maaga ho akong uuwi. Sorry po, hindi ko kayo masasamahan. Tsaka po pala, hindi na rin po ako makakapag-overtime sa mga susunod pang araw. Pasensya na po. Okay. May ipag-utos po kayo. Wala na. Sige, mauna na ho ako. Buti na lang na okay na kayo ni Perlita. Sinabi sa akin ni Jerome. Kasi kung hindi, mahihiya na talaga ako na iyain ka mamaya. Bakit? Ano meron? First date kasi namin. Tapos, I have this feeling na dadalhin niya ako sa isang romantic alfresco restaurant o kaya sa isang overlooking dinner sa Tagaytay. Bakit kailangan kasama pa ako? Ayaw niyo ba na masolo niyo yung isa't isa? Ay, kung pwede lang. Pero, alam mo naman kung gaano ka-complicated yung situation namin ngayon. At saka, pag nahuli kami ni Mommy na kaming dalawa lang ni Jerome, lagot talaga kami. Alam ko naman na may mga mas importanteng bagay kang pwedeng gawin, pero sige na, Marilyn, gawin mo na to para sa akin, please. Sige na nga. Basta bawal akong gabihin kasi nangako ko kay inay na maaga akong uwi. Sige, promise. You're the best. Thank you so much. Surprise! Driver at yaya lang ang peg? Darling lang totoo kasi niyan, nasaktan si Jerome doon sa nangyari. Pakiramdam niya, hindi mo na-appreciate lahat yun. Imbis na magtampo ako sa kanya, inintindi ko na lang. Siguro hindi niya trip yung mga ganong klaseng lakad. I really wanna make it up to Jerome at ikaw lang yung makakatulong sa akin. Ako, magpapaalam kay Ma'am Charito tsaka Ma'am Giselle. Napaka-social climber niya naman ni Jerome. Alam mo naman na this is the only way we could date na kasama ka. Bakit ho ba tutol kayo sa pakikipagkaibigan ni Darlene kay Marilyn? Kami pa rin ang magulang ni Darlene. Kami pa rin ang masusunod. Can you please give me a second chance? I love you so much. I love you so much too. Sana ay patawarin sa aking pagkakamali. Di ko kayang muling saktan ka at iwanan kang nag-iisa. Puso ko'y walang kasama.